Tyler's POV. Ito ang ika-4 na araw na tulog pa rin ang mahal ko. Dumating dito sila Marcus noong isang araw, at nangako sila na gagawin nila ang makakaya nila, upang matulungan nila ako. Masaya ako dahil marami na ang kumikilos, at nagtutulong-tulungan upang mas mapadali pa ang paghahanap ng heart donor para sa asawa ko. Pabalik-balik din ako sa church ng hospital, at nananalangin na sana ay bigyan niya pa kami ng isang pagkakataon, na magkasama pa ng matagal para sa mga anak namin. Mahal na mahal ko si Amira, at hindi ko alam sa sarili ko, kung kakayanin kong mabuhay kung mawawala lang din siya. Mahal ko, ika-4 na araw mo na ito dito sa hospital. Gumising ka na please, kasi namimiss ka na namin ng mga bata. Araw-araw ka nilang hinahanap. Araw-araw nilang tinatawag ang mommy nila. Kulang kami wala ka kasi. Sige na mahal ko, gumising ka na kahit para na lang sa mga anak natin. Mahal na mahal ka namin, at gustong gusto ka na nilang makasama. Mamaya pupunta kami sa hospital nila Jethro, may isang tumawag sa hospital, at sinabing brain dead na daw ang anak nila, at gusto nila kahit wala na ang anak nila, kahit yung puso man lang daw nito ay may salin sa iba. Babae yung pasyente kasing edad mo lang, pero hindi pa namin alam kung magtutugma ang inyong mga dugo. Kaya nga pabalik-balik ako ng church, dahil hinihiling ko sa Diyos, na sana ito na yung pag-asa na hinihintay ko. Hindi ko kaya kung mawawala ka sa buhay ko. Sana gumaling ka na, dahil nahihirapan na akong makita kang nagkakaganyan. Baka hindi ko kayanin, at suwayan ko ang kagustuhan mo. Please mahal ko, gumising ka na, mahaba kong wika sa kanya. Sabi ng doktor, ay naririnig kami ni Amira, kaya nga lagi ko siyang kinakausap, para naman maintindihan niya ang paghihirap ko. Alam mo ba, dumating dito sila Marcus noong isang araw. Hindi ko na nasabi sa iyo, kasi masyado akong busy kakahanap ng heart donor para sa iyo. Inabutan nila ako sa rooftop na umiiyak. Hindi ko na kasi kinakaya ang lahat ng sakit, na nararamdaman ng puso ko, at ng pagkatao ko. Sa tuwing pagmamasdan kita, unti-unting naguguho ang mundo ko. Hindi ba sabi ko sa iyo, I will give you, my world. Baby, kahit buhay ko kaya kong ibigay sa iyo, kasi ganoon kita kamahal. Kaya nga nang makita ako nila Marcus sa rooftop, na nawawalan ng pag-asa, kinausap nila agad ako. Sabi nila huwag akong mawalan ng pag-asa, dahil habang humihinga ka, may naghihintay na pag-asa para sa atin. Sabi nga ni Marcus kahapon, kung talagang tuluyan ka ng kukuhanin sa akin ng Diyos, sana hindi ka na niya hinayaang mabuhay ng ganito ngayon. Nangyayari daw ang mga ito, dahil may plano pa ang Diyos sa atin, may malaking parte ka pa daw na gagawin sa mundong ito. Alam mo ba, nang marinig ko ang sinabi ni Marcus, nabuhayan ako ng loob. Kasi tama siya, kung kukuhanin ka ng Diyos sa akin, hindi ka na niya sana binuhay pa hindi ba? Kaya nga mahal ko, gumising ka na ha, kasi, hinihintay ka na namin ng mga anak natin. Miss na miss ka na namin, mahaba kong ani sa kanya. Gusto ko lang marinig ni Amira ang lahat ng sinasabi ko. Gusto kong maramdaman niya, na kahit tulog siya, nandito lang ako palagi sa tabi niya, at hindi ko siya iiwanan. Bro, tara na, nandoon na daw ang kapatid ng pasyente. Ani ni Leon kaya mabilis kong pinahid ang aking mga luha, at hinalikan ko ang aking asawa sa kanyang lobby. Babalik ako mahal ko. Ano man ang maging resulta ng pupuntahan ko ngayon, ay babalik pa rin agad ako. Wika ko, at tuluyan na akong lumabas ng glass room. Sinalubong naman ako ng mga kaibigan ko. Nagpaalam na din kami sa mga magulang ng asawa ko, at sumama din sa amin si Jeffrey. Lagi siyang sama-sama sa ginagawa naming paghahanap ng donor. Ang mga anak naman namin ay inaalagaan naman ni Krisha, at ng mga yaya. Let's go! Sana ay maganda ang maging balita ngayong araw. Ani ni Aaron. Ang mga asawa din nila ay tumutulong sa amin, pero sa kasamaang palad ay wala pa rin silang mahanap katulad namin. Sabay-sabay na kaming lumabas ng hospital, at kanya-kanya naman kaming sakay ng sasakyan maliban lang sa akin. Hindi talaga nila ako pinagmamanehong mag-isa, dahil ang sabi nila ay wala silang tiwala sa akin.
Kay Aaron naman ako ngayon nakasakay, dahil siya ang sumando sa akin sa mansion ng mga Rojas. Nagpahanap na rin kami sa ibang bansa, and as of now ay wala pa rin kaming natatanggap na kahit na isang nagtatanong tungkol dito. Willing akong magbayad ng napakalaking halaga, madugtungan lang ang buhay ng aking mahal. Nakarating kami ng hospital, at inabutan na nga namin ang kapatid, at ang mga magulang ng pasyente. Dala na rin nila ang record ng kamag-anak na sinasabi nila. Sobrang saya ko, kanina pa ako nananalangan, na sana ay magtugma na ang blood type ng pasyente sa asawa ko. Binasa ng doktor ang record na hawak nila. Ang pasyente ay may healthy na puso, at walang kahit na anong karamdaman pero hindi sila match ng dugo ng asawa ko, dahil ang pasyente. Bagsak ang balikat ko, at napayukik ang ulo ko sa office table ng doktor. Pasensya na ho, kung hindi nagmatch sa asawa ninyo ang blood type ng anak ko. Wala naman po sana kaming balak tanggapin ang pera, dahil ang gusto lang namin ay maisalin ang puso ng anak ko sa asawa ninyo. Kung sakaling magmatch sila, ani ng ginang. Hinawakan ko ang kamay niya, at nagpasalamat ako sa kabutihan ng puso nila. Pinahid ng ginang ang aking mga luha, at nagsalita siya sa harapan namin. Huwag kang umiyak, tatagan mo ang loob mo, dahil kahit papaano ay gumagana ang utak ng asawa mo, buhay na buhay siya, at may pag-asa pa siyang magising, samantalang ang anak ko ay 7 taon na siyang brain dead, at sinabi sa amin ng doktor, na wala na talagang pag-asa, at tanging machine na lang din ang bumubuhay sa kanya. Kung wala ang machine na nakakabit sa katawan niya, ay hindi naman hihinga na ang anak ko. Mas mapalad ka iho, dahil may pag-asa pa ang asawa mo. Tamang heart donor lamang, at madyay gising na rin ang pinakamamahal mo nung asawa. Humayo ka iho, at tatagan mo ang loob mo. Huwag kang pagugupo sa kawalan ng pag-asa. Habang humihingang mag-isa ang asawa mo nang walang tulong, ng kahit na anong machine ay may pag-asa pa. Magtiwala ka lang sa Poong may kapal, at gagantipalaan ka niya ng liwanag na walang hanggan. Ani niya, at niyakap niya ako. Nagpasalamat ako sa kanya, dahil binigyan niya ako ng lakas ng loob. Dahil sa nga sinasabi ng mga tao sa paligid ko, ay mas nagkakaroon ako pag-asa sa buhay na madyay gising pa ang asawa ko. Pagkaalis nila ay umalis na din kami. Nag-aya akong magtungo ng simbahan, upang ipagdasal ang paggaling ng asawa ko. Pagkarating namin ng simbahan, ay nakatayo lamang ako sa harapan nito, nakatitig ako, at hindi ako pumapasok sa loob. Bro, may problema ba? Ani ni Jethro. Pinaparusahan yata ako ng Diyos, dahil sa lahat ng biyayang ipinagkakalob niya sa akin, ni minsan man ay hindi ako tumuntong sa simbahan upang magdasal. Ngayong humaharap ako sa malaking dagok ng buhay ko, ay saka ko siya naaalala. Pakiramdam ko tuloy, deserve ko ang lahat ng nangyayaring kamalasan ngayon sa buhay ko. Pero sana ako na lang ang parusahan, at huwag ang babaeng pinakamamahal ko. Wika ko. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa napakagandang simbahan na nakatayo sa harapan namin. Isa man sa mga kaibigan ko ay hindi makapagsalita. Lahat kami ngayon ay nakaharap na sa simbahan at nakatitig lamang. Mga iho, papasok ba kayo sa loob? Ang Panginoon ay naghihintay lang sa inyo sa loob, at makikinig siya sa lahat ng mga panalangin ninyo, ani ng pari na papasok sana sa loob ng simbahan. Napatingin ako sa kanya at bigla akong nagmano. Father, gusto ko po sanang ipagdasal ang asawa ko, dahil ang buhay niya ay nasa bingit ng kamatayan. Wika ko. Ngumiti siya sa akin, at iginian niya kani papasok sa loob ng simbahan. Tinanong niya ang pangalan ng asawa ko, kaya mabilis ko namang sinabi sa kanya. Nakaupo na kami ngayon sa mahabang upuan, ang pari ay nagsimula ng magmisa, habang ako naman ay nakaluhod sa luhuran sa harapan ng kinauupuan ko. Ipinagdarasal ko ang aking asawa, nang marinig ko ang pari na binanggit ang pangalan ni Amira, at binabasbasan niya na nawa ay gumaling na ang asawa ko. Napaluha ako, sapat na sa akin na naitawag niya sa Panginoon ang pangalan ng aking asawa. Sapat na sa akin na kahit ang pari ay nagawang itawag sa Diyos ang maagang paggaling ng asawa ko. Pagkatapos naming magsimba ay bumalik naman kami ng hospital. Nangako ako sa aking mahal na babalik agad ako, ano pa man ang maging resulta ng pagpunta namin ng hospital.
Pagkarating namin ay biglang tumakbo si Jeffrey papasok sa loob ng silid, nang makita na nagkakagulo ang nga nurse kaya maging ako ay walang sabi-sabi na sumugod papasok sa loob. Matinding takot ang nararamdaman ko. Ang mga palad ko ay basa ng malamig na pawis, at ang tuhod ko ay tila ba nangangatog na hindi ko maipaliwanag. Anong nangyayari? Malakas na ani ni Jeffrey nang makapasok na kami sa loob. Huminto ang pagtibok ng puso ng kakambal mo, nang hihina na ang kapatid mo anak. Sabi ng mga doktor kapag hindi siya naoperahan sa lalong madaling panahon, ay mawawala na sa atin ang kakambal mo. Ani ng ina nila na walang patid na umiyak. Para akong natulos sa kinatatayuan ko, sa mga naririnig ko. Kanina lamang ay puno ako ng pag-asa matapos ipagdasal ng pari ang aking asawa, pero ang pag-asang nararamdaman ko ngayon ay tila ba unti-unting naglalaho. Wala ako sa sarili na naglakad palapit sa glass room. Hindi naman ako pumasok sa loob, nakatayo lamang ako at pinagmamasdan ko ang asawa ko, na inaasikaso ng mga doktor. Napatingin ako sa mga tao sa paligid ko, at kahit hilom ang aking mga luha ay pilit kong pinapagana ang aking isipan. Lumabas ako ng silid, at mabilis akong nakarating ng parking lot. Hinanap ko ang sasakyan ko na iniwan ko dito noong isang araw. Mabilis akong sumakay at pinasibad ko agad ito, at kung paano ako nakarating ng ligtas sa kondo ko ay hindi ko alam. Malakas kong sigaw nang makapasok ako sa aking unit. Nagdatingan naman ang mga kaibigan ko, pero hindi ko sila pinansin. Pumasok ako sa silid ko, at halos basagin ko na ang lahat ng gamit na mahawakan ko. Huminahon ka Tyler, malakas nilang sigaw, habang pinipigilan ako sa aking pagwawala. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot ako na baka tuluyan ng mawala sa buhay ko, ang babaeng tanging nagbibigay ng dahilan sa akin upang nabuhay. Ibibigay ko ang puso ko kay Amira, at huwag ninyo akong pipigilan dahil buhay ko ito. Huwag ninyo akong pakikialaman, dahil buhay ng asawa ko ang pinag-uusapan natin dito. Handa akong mamatay para sa kanya, dahil hindi ko kakayanin na mabuhay sa mundong ito, kung mawawala din lang siya sa buhay ko. Umiiyak kong sabi sa kanila, "Bro, hindi mo ibibigay ang puso mo sa kanya. Makakahanap tayo ng donor, kaya nakikiusap kami na huwag mong gagawin yan. Please bro, nakikiusap kami," ani ni Leon na lumuhad pa sa harapan ko. "Bro, doctors will not kill you, para lang matransfer ang puso mo kay Amira. Hindi yan pinahihintulutan ng batas. Ang mga taong may taning ang buhay, o mga taong brain dead lamang ang tinatanggap nila na mga organ donors, lalo na pagdating sa puso ng isang tao." Ani naman ni Jethro. Ako mismo ang lalapit sa kanila, upang bigyan sila ng pahintulot. Kung kinakailangan kong pumirma ng kahit na anong dokumento, ay gagawin ko. Hindi ako tatayo lang dito, para lang panoorin na unti-unting namamatay ang asawa ko. Hindi ko kaya. Nauunawaan ba ninyo ako? Hayaan na ninyo ako, may alam akong paraan dahil pinag-aralan ko na ito. Maari kong ibigay ang puso ko, lalo na at ako mismo ang may kahilingan nito. Ani ko at pabagsak akong naupo sa gilid ng aking kama. Kahit na ano pa ang gawin nila, ay hindi na nila ako mapipigilan pa. Desidido na ako dahil buhay ng asawa ko ang nakataya dito. Samahan ninyo ako sa mga magulang ko, gusto kong magpaalam na sa kanila, dahil kahit na ano pa ang gawin ninyo, ay hindi na magbabago pa ang isip ko. Ani ko at tumayo na ako. Pinigilan ako ni Aaron pero isang suntok sa mukha niya ang pinakawalan ko. Ang sabi ko handa na akong mamatay. Huwag ninyo ako susubukang pigilan, dahil kapag nahuli ang lahat at nawala ang asawa ko sa buhay ko, ay kamumuhian ko kayong lahat habang ako ay nabubuhay. Galit kong sigaw sa kanila. Pinahid ni Aaron ang dugong tumagas sa gilid ng kanyang lobby. Lahat sila ay makikitaan ng kakaibang sakit, na gumuguhit sa kanilang mga mata, pero gusto kong maintindihan nila ako, na kung mawawala din lang sa akin ang asawa ko, ay wala nang silbi pa ang mabuhay sa mundong ito. Paano ang mga anak ninyo ni Amire? Hahayaan mo na lang ba sila na mawalan ng isang ama? Hindi mo ba sila mahal? Ang sabi mo noon, ang pangarap mo ay may mga batang paslit, na tatawag sa iyo ng daddy. Nandyan na sila bro, pero bakit iiwan mo sila? Hindi ba sila mahalaga sa iyo? Ani ni Eman. Kaya ko nga gagawin ito ay para din sa kanila,
para hindi mawala sa kanila ang kanilang ina. Hindi ko talaga kaya mawala sa buhay ko si Amira, kaya patawarin ninyo ako kung ganito ako kaina. Wika ko. Lumabas ako ng aking silid. Naglakad ako hanggang sa pinaka-main door, at muli ko silang nilingon. Napakabuti ninyo sa akin, napakabuti ninyong nga kaibigan. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan, wika ko, at tuluyan na akong lumabas ng aking unit. Hindi na ako lumangnggan pa, dahil ayokong makita ang kalungkutan sa mangga mata ng mga kaibigan ko, na bata pa lamang ako ay kasakasama ko na. Nasasaktan ako, pero para sa akin ay ito ang pinakamabuting gawin upang mailigtas ko sa kamatayan ang asawa ko. Tyler, malakas nilang tawag sa akin, pero hindi ko na sila pinansin pa. Pupuntahan ko ngayon ang aking mga magulang, upang sa huling pagkakataon ay makapagpaalam ako sa kanila. Pagkasakay ko ng aking sasakyan, ay mabilis ko agad itong pinaharurot. Alam kong kasunod ko lamang ang mga kaibigan ko, alam kong gagawin nila ang lahat, upang mapigilan ako pero desidido na ako sa gusto ko. Para sa mahal ko, kapalit ang buhay ko. Hindi mawala sa isipan ko ang nakita ko kanina, ang mga nakakabit na machine sa katawan ni Amira. Ayokong makita siyang ganoon, dahil parang dinudurog ang puso ko, sanay akong makita ang isang Amira na puno ng buhay, yung masayahin at laging nagbibiro. Gusto kong makitang muli ang kanyang mga ngiti, pero mangyayari lamang yan, kung isusuko ko ang sarili ko, upang madugtungan ko ang buhay niya. Sapat na sa akin yon, kahit na hindi ko na makikita pang muli, ang mga ngiting inaasam kong makita sa kanyang lobby. Alam kong kamumuhian mo ako asawa ko, pero alam ko rin na hindi mo gagawin ang sinabi mo sa akin, na pagkitaw sa buhay mo dahil may mga anak tayo na umaasa sa iyo. Alam kong hindi mo sila magagawang iwan. Nakarating ako sa bahay ng aking mga magulang. Masaya akong sinalubong ng aking ina. Pumasok kami sa loob ng kabahayan, habang ang aking ina ay hindi nawawala ang malaking ngiti sa kanyang lobby. May sasabihin po ako sa inyo ni Dad kaya ako nandirito. Ani ko sa malungkot na tinig. Napalingon ng aking ina nang marinig niya, ang sunod-sunod na sasakyan ng aking mga kaibigan na pumaparada sa harapan ng mansion. Ang matamis na ngiti ng aking ina ay unti-unting napapawi, habang naririnig niya ang mga sinasabi ng aking mga kaibigan. Bro, may ibang paraan, huwag ganito please, ani ni Saak. Hindi naman ako kumibo, dahil ang nais ko ay makapasok muna sa loob ng kabahayan, upang makausap ko ang aking mga magulang. Ano ba ang nangyayari ha? Wika ng aking ama na sumasalubong na sa amnan sa silid tanggapan. Iginiya ko ang aking ina sa sofa, at tinabihan ko siya. Nagsisimula ng humikbi ang aking ina, kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Batid ko na nararamdaman ng puso niya, ang mga bagay na gusto kong iparating sa kanila. Hinawakan ko ang dalawang kamay ng aking ina, at kinausap ko siya tungkol sa aking mga plano. Tuluyan na siyang napahagulgol, at niyakap ako ng mahigpit. Tyler, anak, huwag naman ganito. Nakikiusap ako sa iyo anak ko, huwag mo naman kaming iwan ng ama mo. Umiiyak na ani ng aking ina, habang mahigpit niya akong yakap. Ang aking ama ay nakatitig lamang sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, titig na titig lamang siya sa akin. Hindi rin naman po ako magiging masaya, dahil mawawala sa buhay ko ang asawa ko. Sa pamamagitan ng puso ko, ay madudugtungan ko ang buhay ni Amira. Mararamdaman niyo pa rin po ako, sa pamamagitan ng asawa ko. Maunawaan po sana ninyo ang desisyon ko, dahil hindi na ito magbabago pa. Hindi ako papayag. May karapatan akong tumanggi dahil ako ang iyong ina. Ani niya kaya natawa ako ng mahina. Alam ko naman na ganito ang magiging reaksyon niya. Sino ba ang magulang na nanaisin na makita, na mawawala sa kanila ang mahal nilang anak? Ngumiti ako sa kanya at hinalikan ko siya sa kanyang noo. Huminga ako ng malalim, at muli akong nagsalita. I know mom, pero hindi na ako bata, at kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. Kailangan nyo lang tanggapin ang gusto kong mangyari, upang maging maluwag sa akin ang aking gagawin. Hindi naman ako nandito upang hingin ang permiso ninyo, nandito ako upang ipaalam sa inyo ang plano ko, at sa ayaw nyo man o sa gusto, ay ako pa rin ang masusunod. Buhay ko ito ma'am, at handa kong ibigay ang buhay kong ito sa taong pinakamamahal ko.
Wika ko, at napatingala ako upang pigilan ang mga luha kong nagnanais na sumungaw mula sa aking mga mata. Hayaan mo siya, desisyon ng anak natin yan, at kailangan nating respetuhin ang kagustuhan niya. Nauunawaan ko ang gusto niyang mangyari, at kahit masakit sa akin ito, ay wala naman tayong magagawa. Ani ng aking ama. Napatingin ako sa aking ama na lumuluha na ngayon. Nasasaktan ako na makita, na naghihirap ang kalooban nila pero hindi ko kayang mabuhay, kung mawawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. William. No. Hindi ako papayag. Nag-iisa lang natin siyang anak, kaya hindi ako papayag, na mawala siya. Hindi ako papayag na isuko niya ang buhay niya. Maraming paraan, bakit kailangang ang puso niya. Sigaw ng aking ina, at tuluyan ng lumakas ang kanyang hagulgol. Kung gusto niyang dugtungan ang buhay ng kanyang asawa, ay sino ba tayo para pigilan siya? Masakit para sa akin ang sabihin ito, pero nakikita ko sa kanyang mga mata ang pangungulila, ang kalungkutan, at ang kamatayan ng kanyang puso. Bilang ama niya, ay handa kong ipagkaloob sa kanya ang tanging kaligayahan na gusto niya. Kung ang kaligayahang yun ay ang madugtungan niya ang buhay ng kanyang asawa, hahayaan ko siya. Binibigay ko sa iyo anak ang pahintulot, na gawin ang kagustuhan mo. Mahal na mahal ka namin ng iyong ina. Sana maramdaman mo sa puso mo, ang pagmamahal naming yun para sa iyo. Wika niya, kaya napahagulgol na ako. Pumikit-pikit ako, at pinahid ko ang mga luhang panay ang daloy sa mukha ko. Napalingon ako sa mga kaibigan ko, nang marinig ko ang pagtangis nila. Bumitaw ako sa aking ina, at isa-isa kong nilapitan ang mga kaibigan ko at nagpapalam na ako sa kanila. Sa umpisa alam kong mahihirapan silang tanggapin, pero kapag nagtagal na ay mauunawaan din nila kung bakit ko ito ang naging pasya ko. Bro, please don't do this. Oh God, please don't. Pagmamakaawa ng mga kaibigan ko. Hindi ko na sila masagot pa, isa-isa ko lang silang niyayakap, at ayaw na nila akong bitawan pa. Mahalin ninyo ang mga asawa at anak ninyo, kapag pinagtaksilan ninyo sila, mumultuhin ko kayo. Tandaan ninyo ang bro code natin, double F. Faithful forever. Ani ko at natawa ako ng mahina upang palakasin ko ang loob nila. Hindi namin matatanggap bro, buong buhay natin magkakasama na tayo, sabay-sabay tayong lumaki, tapos ngayon ay bigla mo na lang kami iiwan. Hindi namin matatanggap, wika ni Darren. Ngumiti ako sa kanila ng matamis. Gusto kong maunawaan nila, na ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal ko sa asawa ko. Gusto kong tanggapin ninyo, upang sa pagpanaw ko, kahit papaano ay magiging masaya ako, dahil ang mga kaibigan ko na minahal ko ng higit pa sa aking buhay, ay magiging masaya para sa akin. Please, sana ay maunawaan ninyo ako. This is bullshit, man. Sigaw ni Eman, habang nagwawala. Pinigilan naman siya ng mga kaibigan ko, maging ang aking ama ay tumulong na, upang mapigilan ang pagwawala ni Eman. Naiintindihan ko ang nararamdaman nila, kaya nga hindi na lang ako masyadong nagsasalita, dahil ayoko na silang masaktan pa. Gagawa ako ng sulat para sa mahal ko. Gusto ko, kayong mga kaibigan ko ang mismong mag-aabot sa kanya. Ay pangako ninyo sa akin, nagagabayan ninyo ang pamilya ko, at hindi ninyo sila pababayaan. Lalo na ang mga anak ko, gusto ko kahit wala na ako, sa kanila ninyo ibubuhos ang pagmamahal ninyo para sa akin. Wika ko, at ngumiti akong muli sa kanila. Iniwan ko sila pansamantala sa ibaba, at umakyat ako sa aking silid. Gagawa ako ng isang liham para sa asawa ko. Gusto kong maunawaan niya ang lahat, kung bakit ko ito ginawa. Gusto kong malaman niya kung gaano ko siya kamahal. Pagpasok ko sa aking silid, ay naupo ako sa table. Napayukik ako ng aking ulo sa lamesa, dahil hindi ko makalimutan ang pakiusap sa akin ng mga kaibigan ko, at ang kanilang pagtangis. Sumusugat ito sa puso ko ngayon, dahil ang mga kaibigan kong yon, na simula pa lamang na magkaisip na kami ay ang kasakasama ko. Huminga ako ng malalim, at tinanaw ko ang nakabukas na pintuan ng aking silid. Hindi nila ako sinundan, dahil alam ko na nasasaktan sila sa naging desisyon ko. Pinahid ko ang aking mga luha, at tinitigan ko ang larawan ni Amira, na nakapatong sa table at niyakap ko ito. Patawarin mo ako mahal ko kung naging mahina man ako, hindi ko talaga kaya, dahil mahal na mahal kita.
Bulong ko habang hinahalikan ko na ang kanyang larawan. Kinuha ko ang isang pad at pen, at nagsimula akong magsulat, habang bumabalong ang aking nga luha. Ito na ang huling yugto ng aking buhay, pero may panibago namang yugto sa buhay ng aking mahal. Mahal ko. Habang binabasa mo ang sulat na ito, ay alam ko na masama ang loob mo sa akin. Patawarin mo sana ako, kung sinuwi ko man ang kagustuhan mo. Sabi ko nga sa iyo, handa kong ibigay sa iyo ang mundo ko, kasama na doon ang buhay ko. Hindi ko kakayanin na makita kang nahihirapan, hindi ko kakayanan, na mawala ka sa buhay ko. Ito lamang ang tanging paraan, upang mailigtas ka sa kamatayan. Mananatili naman ako na kasama mo habang buhay, dahil dadalhin mo ang aking puso. Ikaw na sana ang bahala sa mga anak natin, huwag kang matakot na muling magmahal. Huwag kang mag-alala, dahil susuportahan ko ang kaligayahan mo, kahit nasa kabilang buhay na ako. Mula sa malayo ay gagabayan ko kayo ng ating mga anak. Kapag namimiss mo ako, ay damahin mo lamang ang iyong puso, at para na rin akong nasa tabi mo. Ang puso ko ang magiging gabay ninyo, sa araw-araw ninyong pamumuhay. Naisalin ko na rin ang lahat ng ari-arian ko, sa pangalan ninyo ng ating mga anak. Mahal na mahal kita asawa ko, ikaw ang buhay ko, kaya kong mawawala ka wala namang silbi na ang buhay ko. Pero ngayon ay iisa na tayo, dahil iisa na ang puso natin. Mahal na mahal kita, kaya ang gusto ko. Ano ang ginagawa no dyan? Ani ng isang boses sa pintuan, kaya hindi ko na ituloy ang pagsusulat. Napatingin ako kay Marcus na kasama si Hugo, at ang mga kaibigan ko. Nakatitig lamang siya sa akin na kunot ang kanyang noo, habang salubong pa ang dalawa niyang kilay. Ayan ang gagong yan. Isinusuko na niya ang sarili niyang buhay, gumagawa ng sulat para sa kanyang asawa. Ang gagaw niya, dahil ibibigay na niya ang puso niya kay Amira. Kaya nga kita tinawagan, at pinapunta dito dahil baka sakali pinsan makinig siya sa iyo. Ayaw niya kaming pakinggan. Sabihin mo sa kanya na makakahanap pa tayo ng puso para kay Amira. Sabihin mo sa kanya pinsan na hindi tayo titigil, hanggat hindi tayo nakakahanap ng puso para sa asawa niya. Umiiyak na ani ni Eman. Naglakad palapit sa akin si Marcus. Hinablot niya ang sulat na ginagawa ko, kaya napatayo ako. Binasa niya ito kaya napatingin ako sa mga kaibigan ko. Nakarinig ako ng ilang yabag, kaya muli akong tumingin sa pintuan, at nakita ko ang mga magulang ko na humahanggos papasok sa loob ng silid ko. Pakiusap, kausapin ninyo ang anak ko. Hindi ko kakayanin na mawala siya sa buhay namin. Ani ng aking ina. Huminga ako ng ubod ng lalim, at tinitigan ko ng masama si Marcus. Ibalik mo sa akin yan Marcus. Huwag ninyo akong pakialaman, labas na kayo sa desisyon ko. Galit kong wika. Napatingin ako kay Eman, na humahagulgul pa rin na parang bata, kaya nilapitan ko ito at sinuntok ko siya sa braso. Tumigil ka nga ng kakaiyak dyan. Nagnumuka ka ng bakla, buwisit ka. Buhay pa ako kung makangalngal ka akala mo naman binuburol na ako. Ani ko at tila ba hindi niya nagustuhan ang biro ko, at malakas niya akong tinulak palayo sa kanya. Marcus, kausapin mo si Tyler. Sabihin mo sa kanya na hahanap tayo ng puso para sa asawa niya. Umiiyak na ani ni Eman. Napatingin naman ako kay Leon, na bigla na lamang nabuwal at bumagsak sa sofa kaya nilapitan agad siya ng mga kaibigan namin. Okay lang ako, nanghihina lang ako, dahil hindi ko inakala na sa ganitong pangyayari tayo mababawasan ng isa. Hindi ko inakala na isa sa atin ay mag-give up na lamang ng ganito. Ani niya, at pinunasan niya ang kanyang mga luha. Talaga nga palang ibibigay mo ang puso no sa asawa mo. Napakadakila ng pagmamahal mo, at kahanga-hanga, pero paano ang mga anak mo ha? Pababayaan mo na lang ba silang mawalan ng isang ama? Ani ni Marcus, at ibinalik niya sa akin ang aking sulat. Tiningnan niya ang kama ko, at bigla na lamang siyang lumundag dito at patihayang nahiga. Magbihis ka na, may pupuntahan tayo. Bilasan mo dyan dahil wala pa akong tulog. Saad niya, nang nakapikit ang kanyang mga mata. Hindi ako kumilos, dahil nakakaramdam ako ng inis sa taong nagsasalita. Ang sabi ko magbihis ka na. Ayusin mo nga yung hitsura mo dyan, at naaalibadbaran ako sayo.
Inis na ani ni Marcus na nakapikit pa rin. Please, umalis ka na Marcus, dahil desidido na ako. Hindi na magbabago pa ang isip ko, kaya kung pwede lang sana ay umalis ka na. Wika ko sa kanya habang nakakuyom ang dalawa kong kamao, at nagtatadyas ang aking mga bagang. Desidido ka saan? Sa pagbibigay ng puso mo para sa asawa mo. Nababaliw ka na talaga Tyler, at kung ano-ano ang naiisip mo. Ani niya na nakaupo na sa gilid ng kama. Yes, nababaliw na nga ako. Kaya umalis ka na, dahil kahit na ano pa ang sabihin ninyo, ay wala kayong mapapala. Desidido na ako, ani ko at muli akong naupo sa silya sa tapat ng table at nagsimula ulit akong magsulat. Kanino mo ibibigay ang puso mo? Sa asawa mo. So, kung ibibigay mo ang puso mo sa asawa mo, aanhin ko yung puso na nahanap ko para sa kanya. Nandoon na nga sa hospital at inooperahan na. Hindi mo kasi sinasagot ang tawag ko, upang sabihin ko sana sa iyo na nasa operating room na ang asawa mo. Ipapatigil ko na ba ang ginagawang heart transplant sa kanya, para puso mo na lang ang ibigay hagago ka. Wala pa nga akong tulog kakahanap ng puso para sa asawa mo, tapos ganito pa ang aabutan ko dito. Ani niya na bigla akong napatayo. Ang lahat ay parang naestatwa sa aming mga narinig mula kay Marcus. Nakatitig lamang ako kay Marcus, na nakaupo pa rin sa gilid ng kama at tinitignan ang mga daliri niya. At pagkatapos ay isa-isa niyang kinagat ang kuko niya. What? Nanginginig ang boses ko habang unti-unti na akong lumalapit kay Marcus. Wait, wika niya, at kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Maya-maya ay itinapat niya sa amin ang phone niya, at pinakita ang isang live na pag-oopere sa aking asawa, kaya napahagulgol ako at napaluhod mismo sa harapan niya. Si Eman naman ay nilundag ang pinsan niya ng yakap, at para kaming mga bata, na nag-iiyakan dito sa loob ng aking silid. At dito na po nagtatapos, ang 19 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.